the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Kayo mga mahal kong kapatid, isa pong masayang pagbati. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. Praise God sa inyo pong nanonood dito sa Kuwait at yung atin pong mga kapatid dito sa Kuwait, asan man sila dako naroon, dyan sa Pilipinas o sa may mga ibang kapatid tayo, no? Nanonood minsan nakikita ko sa yung iba nasa Qatar, nasa Hong Kong. Sabi po ng Bible, brothers and sisters. Si Apostol Pablo rin po ito nagsusulat, dinadres niya, sabi niya, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Pansinin niyo sa Apostol Pablo, yung kanya pong heart's desire niya and prayer. Pansinin niyo yung salita niya, yung heart desire niya at prayer and prayer, yung kanya pong hinahangad po niya at yung kanya pong ipinapanalangin, heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Para sila ay maligtas. Yun ang kanya pong inaasam-asam ng kanya pong puso, ipinapanalangin niya, that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God. Zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Talagang marugtog yung kanila pong pananampalataya. Pero ang sabi niya dito, but their zeal is not based on knowledge. Where? Knowledge where? In the Word of God. Where? In the Gospel. Patungkol kanino? To the Lord Jesus Christ. Yun po ang tinutukoy po rin ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya rito nga, di ba? Sa Tagalog, put in 1 to 2. Yeah. 1 to 1 to like that. Yeah. Kaya ang sabi niya rito, mga kapatid, ang pinangananais ng puso ko at idinadalangin ko. So yun ang pinangananais po niya ng kanyang puso at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Ay ang maligtas. Bakit? Kasi ang mga Israelites, ang kanila pong pinipilit na gawin, na sundin ay yung kanila pong kinagisnan na paniniwala. Sa pamamagitan po ito ng pagsunod sa kautusan. Ano? At sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Masigasig na maging saksi siya. Bakit? Isa din kasi siyang Pariseo. Zealous, zeal. Ganun na lamang din dati si Apostol Pablo. Doon sa kanya pong pananampalataya. Na yung buong akala niya, no? Na yung mga Kristiyano, sinisira yung kanyang pananampalataya niya. Kaya nga nakarating siya hanggang papunta siya doon sa Road of Damascus. Nandun siya sa Road of Damascus. Kasi ito yung ginagawa niya Pinapahugupit niya, pinapakulong niya at mayroon pang namatay na si Stephen. Actually, kasama siya doon Accessory siya doon sa pagkamatay ni Stephen. Ganun yung zealous yung kanya pong yung kanya pong pananampalataya. Saksi siya kasi siya mismo naranasan po niya yon. Kaya ang sabi niya, idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Bukod doon, yun yung pinakanais ng puso niya. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Yun ang mahal. Lamang batay sa tamang kaalaman. Kaya nga mga kapatid kasi, upang makamit natin yung kaligtasan, kailangan magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa kaligtasan. Amen. Kasi minsan, narinig natin, yung kaligtasan, hindi naman tama. Kaya nga kung papansinin po natin, yung atin pong series po natin, part 1 to 10, yung tamang aral sa kaligtasan, yung ebanghelyo. Yun po mga kapatid.
Hindi po tayo nagbigay ng mga alituntunin doon. Pure na yung gospel, ebanghelyo ni Kristo. Ginawa natin yung ating makakaya na i-divide po natin mabuti, pinag-aralan po natin mabuti, upang maunawaan po natin yung tamang aral sa kaligtasan. Masigasig sila, bakit? Ilang beses na lang manalangin sa isang araw, isa sa umaga, sa tanghali, sa hapon, tapos twice a day sila nagpa-fasting, nag-offer sila ng mga sacrifice nila, nagsusunog sila ng mga sacrifices nila, ng mga hayop, araw-araw, bukod pa dun sa mga pesta, napakaraming pestahan na inaatinan nila, bukod pa sa taunan, na yung high priest mismo ang papasok doon sa dakong kabanal-banalan. Yun yung kanilang gusto eh. Kaya ganun po sila kasigasig. Yung kanilang pananampalataya kasi gusto nilang maging kalugod-lugod sila sa Panginoon. Ang problema ito, sulat nyo mga kapatid, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Hindi lang batay sa tamang kaalaman. Bakit yung tamang kaalaman? Yung tamang kaalaman kasi yung ebanghelyo. Ito yung itinuturo ni Apostol Pablo sa mga Israelita na mahirap nilang tanggapin yung aral patungkol kay Kristo. Kaya ito yung kanyang idinadalangin at pinakananais ng kanyang puso, my heart's desire and prayer that they may be saved. Yung mga Israelites. Because ano sabi nga, they are zealous. Zeal sa kanilang faith nila, sa kanilang pananampalataya. Masigasig naman eh. May mga ganong tao, masigasig talaga sa kanilang pananampalataya. Pagka nanalangin, mayroon po silang deboto talaga. Bukod sa deboto na panata. Ganun kasi yung masigasig, panata, deboto, may oras. Napakaganda sana eh. Napakaganda sana yung panata mo, ganun. Alas 6, mananalangin na. Alas 3, mananalangin na. Talagang napakapanata. Sinisikap na maging mabuti. Ang problema ito, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dapat tama yung pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi tama, yung ginagawa mo natin mga kapatid, sa bandang huli, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Sipin mo, ang layo-layo ng linakbay mo. Ang layo-layo ng nilalakbay mo. Yung lalakbayin mo pala, hindi pala yun ang iyong patutunguhan. Mali pala yung daan. Kaya dapat, habang ikaw ay paalis ka pa lamang, alamin mo na yung daan para makarating ka doon sa iyong paruroonan. May mga tao kasi lakbay ng lakbay na isipin mo ang punta mo sa kanluran, inapunta ka sa silangan. Kahit na ilang beses kang paikot-ikot sa silangan, hindi ka makakarating sa kanluran. Kasi kanluran ang iyong pupuntahan eh. Ganun po mga kapatid, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Kaya po mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa salita po ng Diyos. Amen? Hindi naman siya natutuwa si Apostol Pablo eh, na hindi sila hindi natutuwa si Apostol Pablo na hindi nila nalaman. Hindi po ganon. Actually, ito nga yung kanyang heart's desire niya. Ito yung kanyang idinadalangin at pinakananais niya. Na hindi wag nating i-misunderstood yung sinasabi na yung they have stumbled at that stumbling stone sa Romans 9:32. Ang ibig sabihin lang doon, na-miss nila yung mahalagang bagay na kahanap nila, saliksik sila ng saliksik. Nasa harapan na nila yung mahalaga, hindi pa nila tinanggap. Kaya na-miss nila yung napakahalaga na bagay. Amen? Now here in verse 3, the Bible says, since they did not know the righteousness of God. You see that? Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Mahalaga ito. It's very important. We have to submit to God's righteousness. Not in our own righteousness. Christ is the culmination. We don't talk about culmination, the end. Culmination, end. Hangganan. Culmination of the law
so that there may be righteousness for everyone who believes. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. They did not submit themselves to God. Hallelujah. For Christ has brought the law to an end, so that everyone who believes is put right with God. And kasi ito, culmination of the law. They did not know the righteousness of God. They did not know the righteousness of God. Think about that, my brothers and sisters. Because they want to establish their own righteousness. So here, and they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. So here, you can see it that it's very important to understand the righteousness of God. We have to submit to God's righteousness. And who is the end of the law? Culmination of the law. Christ is the culmination of the law. Jesus fulfilled the law. So that there may be righteousness for everyone who believes. Doesn't say that for everyone who obey the law. No. Everyone who believes to who? To Christ. Christ is the Messiah. The Savior, the Anointed One. Amen? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Mayroon kasing pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Dapat yung pamamaraan ng Diyos, yun ang ating kilalanin. Yun ang ating tanggapin. Kasi yung pamamaraan po ng Diyos kasi, yun ang tama. Alin ang pamamaraan ng Diyos? Yung kanyang salita. Ito yung pamamaraan po ng Diyos. Mga kapatid, yung kanyang pong salita. Amen? Hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, upang maging matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Yun ang problema. Nagsikap tayo kasi na gumawa ng sarili nating pamamaraan. Iyong pamamaraan nga natin, hindi nga nakaabot sa mantayan ng Diyos. Simple as that. Yung ating pamamaraan, nagkanya-kanya kasi tayo ng lakad eh. Di ba ang sabi ng Biblia, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Para tayong mga tupang ligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Hallelujah. Upang gawing matuwid ang tao. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamaraang itinakda ng Diyos. So, ano dapat natin gawin? Magpasakop. Saan? Sa pamamaraan na alin? Itinakda ng Diyos. Yun. Yun lang naman ang sagot dyan eh. Nandyan na mga kapatid. Amen? Anong ginawa ng tao? Nagsikap silang gumawa ng yung pamamaraan bang ginawa ng tao nakaabot sa pamantayan ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi walang matuwid, wala kahit isa. At hindi nagiging ganap ang tao dahil pagsunod sa kautusan, dahil walang nakasunod sa kautusan. Walang kumpleto, walang perfect na nakasunod doon. Ang Panginoong Hesus nga ang hangganan eh. Sabi ng Biblia, maliwanag po yan mga kapatid. Anong ginawa nila? Di ba? Gumawa sila ng sarili nilang pamaraan. Yung pamaraan, nakaabot sa pamantayan ng Diyos? Hindi. Hindi sila nagpasakop sa pamaraang itinakda ng Diyos. So anong dapat gawin? Magpasakop. At saan? Sa pamaraang itinakda ng Diyos. Alin ang pamaraang itinakda ng Diyos? Yung Ebanghelyo. Hallelujah. Amen? Tapos, yung Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Sapagkat, ito, si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Yung kaganapan na nga eh. Kaganapan ng kautusan. Upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sipin niyo po yung mga kapatid yun? Ituring kang matuwid na iyong mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi dahil ikaw talaga ay mabuti, itinuring ka. Yan, ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Amen? Maliwanag po yan mga kapatid. Dati, kailangan mong ganapin mo ang lahat ng mga alituntunin.
I-fulfill mo lahat yon para maramdaman mo na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pero alam niyo po ba mga kapatid, for more than 400 years, there is no living prophet in Israel bago dumating ang Panginoong Hesus. And they still, every year, they do their sacrifices, yung mga sacrifices, yung mga ritual nila, ginagawa nila yon. Pero ang totoo, wala na yung presensya ng Panginoon noon. There is no miracle, there is no living prophet in Israel before Jesus came. That's why when John the Baptist came, they think John the Baptist is the Messiah. Are you the Christ? Why are you baptizing? Sabi niya, no, I'm not the one. I'm preparing the way of the Lord. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, lahat ng klase ng himala with sign, wonders, and miracles. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nagulat po sila eh. Hallelujah. Taon-taon nilang ginagawa yun. Pero ang totoo, wala na yung presensya ng Panginoon doon. Yung dati, yung Ark of the Covenant, kapag yun ay sumilip ang sinuman doon, mamamatay eh. May mga nagsubok na matay, umahawak, mamamatay. Kasi doon nga sa Ark of the Covenant, mga kapatid, sa dakong kabanal-banalan, mga kapatid, andun yung tinatawag na Ark of the Covenant. Andun yung sinisimbolize ng presensya ng Panginoon. At yung high priest, dinadala niya yung dugo ng firstborn son ng hayop na yon para mag-sacrifice siya ng kanyang, inirepresent niya yung kanyang kasalanan at yung kasalanan ng mga Israelita. Taon-taon niya ginagawa yun. Ginagawa nila yon. Pero ang totoo, ritual na lamang, wala na yung presensya ng Diyos. Umalis na. Mahigit 400 years. Hallelujah. Pero anong nangyari? Sabi nga ng Biblia sa verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Culmination of the law. Christ is the end. End na nga eh. Parang doon sa finish line, tapos na yung takbuhan kayo. Nakalagay doon. Di ba? Finish line. Tapos na. Tatakbo ka pa. Hindi na. Pag tumakbo ka doon sa, pagkatapos ng finish line, halimbawa, isang marathon dito, di ba? Ilan natatakbo? 10 kilometers. Okay. 10 kilometers. Pagdating mo doon sa 10 kilometers, so nakalagay doon finish line. Itakbo ka na, nakarating ka na ng finish line. Anong gusto mo? Takbo ka ulit. Invalid na yon kahit tumakbo ka ng 20 kilometers. Hindi na kasama yon. Kasi ang usapan, ang tapusan na yung yung 10 kilometers. Ganun po yun mga kapatid. Kahit nasundin mo yung kautusan, hindi ka magiging matuwid doon sa kautusan. Actually, ang mga Kristiyano, yung kautusan mga kapatid, ginagawa natin yun dahil yun ay bunga na lamang ng ating pananampalataya. Bunga yun ng banal na Espiritu. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Naligtas na muna tayo bago tayo gumagawa ng mabuti. Yung iba, hindi. Hindi kulang yung ginawa ni Kristo. Sa krus ng Kalbaryo, kulang yung pananampalataya. Kulang yung biyaya ng Panginoon. Gusto nilang magdagdag para mayroon silang maisumpat. Hindi po gano'n eh. Hindi nga gano'n yung Biblia eh. Pagka pag-aaralan mong mabuti, aywan ko, bakit yung iba isinasama? Huwag nating idagdag, huwag po nating i-confuse yung mga tao. Mayroon kang may pagmamalaki kung gano'n. Pwede mong sabihin, magkanaligtas na pala tayo kay Kristo at ito. Walang gano'n. Sa biyaya ng Panginoon, by grace, you have been saved through faith. That is justification. Tapos anong mangyayari? Mayroong sanctification, reconciliation. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sinuman. Amen? Kung ikaw ay magpapakumbaba sa Panginoon, isusuko mo ang lahat sa Panginoon, isusuko mo ang iyong buhay, tatanggapin ka ng Panginoon. Ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong kulay, hindi magtatagi ang Panginoon. Amen? Now, ayan, pinaliwanag niya uli. Moses, when you talk about Moses, it talk about the law. Moses writes this about the righteousness. Si Moses na yun writes this about the righteousness that is by the law. That is by the law. The person who does these things will live by them. That is correct.
In verse 6, but, you see, but the righteousness that is by faith says, ano yon? Do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down. Tagalog, ha? Can you add a little bit on that one in English, in verse 6? Can you go back? Yeah. Okay? Moses write this about the righteousness that is by the law. That is by the law. The person who does these things will live by them. That is correct. But, yung law na yan, kailangan sundin mo lahat yan. Perfect yan. Okay? Don't be confused on that. You should obey, follow, perfect. From beginning to end. But the righteousness that is by faith, that is by faith now. By faith. Your belief in Christ makes you righteous. Makes you holy. Not because of your good works, but because of the finished work of Jesus on the cross. Amen? Because He is the culmination of the law. He is the end of the law. Now, do not say in your heart, who will ascend into heaven? Who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. When you talk about Christ, that is Messiah. Now, or, who will descend into the deep? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? Hallelujah. But what does it say? Hear the answer. The word where? This one, the word is near you. The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Hallelujah. That is the answer. You see, that's self-explanatory, my brothers and sisters. Amen? It's so clear here. That is the message. Which message? Concerning faith. Faith with who? Faith in Christ. That we proclaim. Hallelujah. That we proclaim. Sa Tagalog, masahin ka sa Tagalog. Now, ganito ang isinulat ni Moses tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Tama naman yun. Ngunit, ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid. Batay saan? Sa pananampalataya. So mayroong batay sa kautusan, okay? Mayroong batay naman sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? Sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? Tuloy mo. Huwag mo ring sabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo? Ginawa naman lahat ng Diyos yun mga kapatid. Lahat yun, mga kapatid, ang Diyos ang siyang initiate. The Lord Himself is the one who initiate. Hallelujah. In order to save us. That is by the grace of God, my brothers and sisters. And now, sabi niya sa verse 8, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe o yung salita, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso, yung salita, yung mensahe, nasa ating bibig at nasa ating puso. Paano ba noon yun? Hindi nga sila basta-basta makakalapit sa Panginoon, mayroong namamagitan po sa kanila. Hindi nga po sila pwedeng dumiretso, mga kapatid. In fact, pagka sila po ay nag-sacrifice, kailangan mayroon silang madala. Kailangan mayroong dugo na bububo para lang sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Kahit mahirap, kahit sino, walang lalapit sa Panginoon ng empty-handed. Kahit yung bato-bato, yung ibon na mumurahin, kailangan. Pero hindi ka pwedeng lalapit ng walang
Sapagkat kung walang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Ang ini-examine, pakinggan niyo mga kapatid, ang ini-examine ng priest kung ikaw ay lalapit sa Panginoon nung una, hindi ikaw. Titingnan niya yung hayop na dadalhin mo. Kasi alam niya kapag kayong hayop na dala mo ay maganda, ngayon makikita niya na maganda nga yung puso mo. Ganun po yun. Eh, ano nangyari? Lumipas ang mga panahon, naging compromise itong mga nag-o-offer. Basta mayroon lang silang abuloy na matanggap, nag-aabuloy lang. Tanggap sila ng tanggap Kaya nga nagalit sa kanilang Panginoon. If you read the book of Malakay, nandyan po yan, nagalit ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko natatanggapin yung mga handog ninyo. Sa inyong mga gobernador, magaganda mga handog ninyo, sa mga politician. Pero pagdating sa Diyos, yung mga pilay, yung mga pangit, mga tira-tira, hindi ko tatanggapin yan. Darating ang panahon na ako'y makikipagtipan sa inyo ng panibago. Walang makakaabot mga kapatid sa walang makakaabot sa pamantayan po ng Diyos. Ang Diyos natin ay banal. Hindi natin maaabot ang Diyos sa magitan po ng kautusan. Wala po mga kapatid. Lolabag ka lang sa isa, wala na, nalabag mo na. Back to zero ka na naman. Ano gagawin mo? Wala po yung mga kapatid. Kaya nga tinapos na ni Kristo siya yung hangganan Kaya ang sabi niya ngayon dito, malapit sa iyo ang mensahe. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Hallelujah. Alin yon? Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Tungkol saan? Sa pananampalataya. Kanino? Verse 9. Tingnan nyo. Verse 9. Now, this is not a simple challenge sa kanila nung panahon na yon. This is not easy to do if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Jesus is Lord here is not only Lord like Nero or king. That's not referred to king. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, that means you declare with your mouth, you agree about the gospel that Paul proclaiming, the disciples proclaim. That means you agree with Jesus. Pumapanig ka if you declare with your mouth. You declare with your mouth, Jesus is Lord. Jesus means what? That Jesus Christ what? Nagkatawang tao siya. The Word become flesh and dwelt among us. That means you have to declare Jesus is Lord. Jesus is 100% fully God and fully man. The Word become flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao ang salita. Ang verbo, nagkatawang tao. You declare yan, i-declare mo yan. Kaya napakahirap yan sa Israelita. How? Ito yung challenge At bukod pa rito mga kapatid, nung panahon na yon, under persecution pa. Ang gusto ni Nero, siya lang yung Lord. Kaya ang ginagawa nga niya doon sa mga Kristyan, napakaraming mga Kristiyano nung panahon na yon, sila yung ginagawang human torch, yung sinisindahan silang buhay, ginagawa silang pang-ilaw sa hardin. Sipin po ninyo yun, ang iba pa ay pinapakain sa yun, sinusunog. Ang kondisyon doon, kailangan nilang i-renounce. Renounce mo, bubuhayin ka. At ito yung isinusulat ni Apostol Pablo. Challenge ito sa mga Israelita, ganun din sa mga Gentiles. Kaya ito yung challenge mga kapatid. Ito yung gusto niyang iparating yan in the book of Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ay sabi niya, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart. Believe in your heart. Not just believe in your heart that God raised Him from the dead. That God raised Him from the dead is talking about the message of the cross. The resurrection of the dead. Ibig sabihin, mayroong munang namatay. Namatay nga si Kristo sa cross. At siya nga ay muling nabuhay. God raised Him from the dead. You will be what? Saved. Yun. Tingnan niyo po yan mga kapatid. This is more than yung, okay, come, confess this one, sabihin natin ngayon.
Confess po natin Diyos. Yung ginagawa po natin mga kapatid na tanggapin niyo po sa ang Panginoon. Nung papanahunan po nila ito mga kapatid, yung kanila pong kalagayan, hindi po madali. Mayroon pa nga tayo, tinatanong ko, handa ka ba na tanggapin si Kristo? Are you ready to confess that Jesus is Lord? Pag-iisipan ko, sabi pa ng iba. Sabi mo, pag-iisipan ko? Hindi pag-iisipan ang kaligtasan mga kapatid. Hindi, kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon, huwag nating palampasin kasi yung pagkakataon baka hindi na dumating. Huwag po nating paligasin yung puso natin. Sa Panginoon now, hindi tomorrow. Today, now, hindi tomorrow, hindi na lang later. Walang ganon. It's not like that. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be what? Saved. Saved saan dito? Yung tinutukoy kasi rito mga kapatid, pag sinutukoy mong mga salvation, ano yan eh? Hindi lang ito yung actually full package yan. Hindi lang actually sa kaligtasan ito sa kaluluwa. Kasama po nga yung healing, tsaka marami pang iba yan, mga kapatid. Pagka sa original ito. Pero mga kapatid dito, God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith. You profess your faith. That means, and are saved. That means you are not secret, Christian. There's no such secret. Kailangan puro yung ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Ayun na naman, tinuturing na matuwid ng Diyos, itinuturing na matuwid ng Diyos. Pagsampalataya ito nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Why? Everyone Jesus called in the Bible, He called Him publicly in front of many people. Ganun po yan mga kapatid. Dapat, kaya nga, hindi natin dapat ikahiya yung ating pananampalataya. Amen? Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Praise God. Now, verse 11. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly bless all who call on Him. Hallelujah. Praise God. Anyone who believes in Him will never be put to shame. Not just say like, I believe the Lord Jesus Christ. Before he said, believe in Him here, my brothers and sisters, he talked already about verse 9 to 10. You confess, you declare, you proclaim. That means hindi mo ikinakahiya yun. Will never be put to shame. Kanino? Sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Hallelujah. For there is no difference. Tingnan mo, ito ang walang racial discrimination. This is mga big problem kasi nung until now, that is a big problem. Here, to the Lord Jesus Christ, there is no discrimination. For there is no difference between Jew and Gentile. Gentile means if you are not a Jew, whatever nationality, there is no difference. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on Him. English, verse 13. For
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hallelujah. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Praise God. Put in Tagalog, Bibi. Sinabi nga sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Tiyak ang pangako ng Panginoon na lahat ng pangako ng Panginoon ay ganyang tutuparin. Purihin ang Panginoon. Ngayon pa lamang, binigyan ka ng katiyakan ng Panginoon. Ngayon pa lamang, mga kapatid. Bago tuluyang pumikit ang iyong mata, binigyan ka na ng katiyakan ng Panginoon. Yung iba, pag itatanong mo, ay walang nakakaalam. Pag namatay ka, saka mo malalaman. Patay ka nga, paano mo malalaman? Ngayon pa lamang, mga kapatid, sinabi na sa atin ng kanyang salita. Ito na nga eh. Parang ano po yan, mga kapatid, yung manual. Di ba, bago ka bumili ng cellphone, mayroon na mga features doon. Nakasulat na. Kaya pag binuksan mo, yung features na nakasulat doon, nandun yun. Yung, halimbawa, yung cellphone, mayroong manual na kasama yon. Yung manual nakasaad doon yung mga features nun. Ganon din yun, mga kapatid, makikita mo na. Dito ipinakita na sa atin ng Panginoon. Ito yung kanyang salita. Hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Hallelujah! Masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kanino ba tayo tumatawag? Iba kasi ang tinatawag natin eh. Tawag tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Yung nagbayad sa atin ng ating kasalanan, nagbuwis ng ating buhay. Kanino ba tayo tumatawag? Mali kasi ang tinatawag natin eh. Kaya yung ating ginagawa, hindi ayon sa katwiran ng Panginoon. Binasa natin eh. Tumawag tayo doon sa tama, sa Panginoon, at tagapagligtas na matay sa atin. Ganito kasi tayo tumatawag. Pinipilit natin yung ating kaparaanan. Hindi nga yun, mali nga eh. Sabi ng Panginoon nga eh. Sabi ng binasa natin kanina. Hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. Walang makakapunta sa Ama kundi sa mamagitan ko. Sabi ng iba, hindi, diretso ako sa Ama. Pride po yan, mga kapatid. Wala nga makakapunta sa Ama kundi sa mamagitan ni Kristo. Diretso ka naman sa Ama. Gusto mo diretso? Yung iba daw, pag nanalangin, basta ako nanalangin, diretso sa Ama. Paano diretso? Kung wala si Kristo, hindi ka makakapunta sa Ama. Kung wala ang biyaya ng Panginoon sa atin, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Kahit ngayong panalangin natin, in Jesus' name, lahat ng ito ay amin pong ininut. In the name of Jesus, in Jesus' name, we pray. Bakit? Kasi tayo nagiging matuwid dahil sa katwiran lamang ng Panginoon sa ating pakikiisa. Kaya tayo nakakalapit sa Ama. Dapat kasi, mga kapatid, alamin natin yung aral, yung salita ng Diyos. Amen? Yung iba naman kung saan-saan lumalapit. Sa Apostol Pablo nga, lumalapit sa Panginoon. Sila San Pedro, mga disipulo ng Panginoon. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pangalan nino ng Panginoon. Panginoong Hesukristo. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Sabi sa English, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That's good. Sabi say, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?
Because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. This is very important, my brothers and sisters. Diba? Sabi sa Tagalog? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila tatawag? Paano ka tatawag? Paano mo proclaim Jesus is your Lord and Savior? You will not proclaim. You will not confess kung hindi ka muna sumampalataya. Paano ka naman sasampalataya kung wala pa silang mapakinggan? Kailangan mapakinggan mo muna yung gospel, yung ebanghelyo patungkol kay Kristo. Saka ka mananampalataya. Ngayon kung nanampalataya ka na, ipoproclaim mo na. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Walang mangangaral sa kanila. Kaya ang utos sa alin ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. In Matthew chapter 28, verse 19, 20, and I'm always with you even to the ends of the earth. Ang sabi ng iba, sugo ka ba? Sila daw lang yung sugo. Kita nyo yan, mga kapatid? Kita mo yung mga panlilinlang, pandaraya. Iniutos sa atin ng Panginoon na ipangaral natin ang Kanyang salita, ang ebanghelyo. Ang gusto ng iba, sila lang daw. Hindi po mga ganun, mga kapatid. Tayo nga na nakaalam ng katotohanan, mayroon na tayong pananagutan. Hindi natin dapat ito ipagdamot ang salita ng Diyos. Tinanggap ninyong walang bayad, magbigay kayong walang bayad. Yung gusto ng iba kasi kinakalakal yung salita ng Diyos eh. And how can anyone preach unless they are sent? Malaga po yan, mga kapatid. As it is written, how beautiful, praise God, how beautiful are the feet of those who bring good news. Good news yan, Kita mo, mga kapatid? How beautiful. Pag sinabing as it is written, that means it's written already in the Old Testament. It's just repeating in the New Testament. And it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. What are we going to preach? Good news, not bad news, good news. That's why how beautiful, praise the Lord, are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news until now. But not all the Israelites accepted the good news. We can see that until now. We preach the good news all the time. We are preaching about the gospel of Christ. They just escape it in their Facebook. They just like to say the other things. But when someone preaching about good news, there is more viral now about bad news more than the good news. When there is a bad news, millions of people. When there is a famous actor, viral. But when you talk about the good news about Christ, people are not interested. That's why the Bible says, on the last days, mark this on the last days, people are lovers of themselves, lovers of money. Hindi lamang yun, nakakalungkot. Magkukunyari silang makadiyos. Sabi ng Biblia, they act like religious. They act religiously. Pero ano lang, acting lang. Pero hindi makikita yung katotohanan. Ang katotohanan talaga, mga excited sa salita ng Diyos. Excited siya na magpuri, mag-ukol ng panahon sa Panginoon, yung nagbigay ng buhay sa Kanya. Hindi yung puro dahilan, busy. Magdahilan kang busy sa lahat ng gusto mo, pero pagdating sa Panginoon, nagbigay ng buhay sa atin, huwag nating sabihin, huwag tayong magdadahilan. Kasi kahit kailan, di naging busy sa atin ang Panginoon. Bawat pintig ng puso natin. At sa isang araw lang, ilan ang pintig ng puso natin, mga kapatid? Yung tibok ng puso natin, napakarami. 100,000.
How much more, mga kapatid, kung yung tibok ng puso mo nakalimutan na ng Panginoon, wala na. Pero hindi niya nalimot. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. How beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? It's a question mark. We will continue that. But here, but not all the Israelites accepting the good news, sabi sa Tagalog, di ba? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat. Ukay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kaya support natin, mga kapatid, yung mga nagdadala ng ebanghelyo, ng good news, support natin sila. Those who go for the mission, to preach the gospel, support natin sila, mga kapatid. Nagtaturo ng katotohanan na tamang aral. Ukay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Magandang balita. Hindi ba magandang balita yun? Ano man ang kulay ng tao? That is really a good news. Whatever their past, whoever you are, whatever your color, your race, there is no discrimination. That is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We segregate people. This is the problem for us. The problem is not only the color, but the sin itself. That's why we need to transform our mind. Hallelujah. The Bible says, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Hindi lahat. Gaya ng sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Yun ang tanong, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kasi ang gusto ng Panginoon sa makipot na daan gusto ng tao maluwag. Gusto yung maluwag. Gusto nila si Kristo, siya lang yung tagapagligtas. Mali. Ayaw nila Panginoon. Pero meron sila Panginoon tagapagligtas, nag-iimbento sila ng sariling Panginoon sa kanilang isipan. Hindi yung Panginoon sa Biblia. Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, mayroon po siyang kaparaanan na ibinigay sa atin kung paano natin sambahin ang Panginoon, kung paano natin siya paglingkuran. Hindi kung ano yung gusto natin. It's not up to us. It's up to God. Because it's up to God that is pleasing to God. Yung ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, mga kapatid, magbalik loob tayo sa Panginoon. Malayo na tayo. Alam nyo, mga kapatid, naniniwala ako kapag natapos na itong salot na ito, may awa nga ang Panginoon na nawa nga magkaroon na ng kasagutan yung atin pong laging ipinapanalangin na magkaroon ng ng gamot na itong vaccine na ito. Pero sana naman dalangin ko sa Panginoon na pagdating po ng panahon na yon ay magsilbing aral na po ito sa atin na ang higit na kailangan natin sa buhay natin ay ang Panginoon. Walang magawa ang pera natin, walang magawa ang mga mayayamang bansa. Isa lang ang kalaban, isang salot lamang. Mga kapatid, kung hirap-hirap na tayo dito sa isang salot na ito, kung babasahin mo ang Biblia, napakarami pang salot na parating. At yung mga wala kay Kristo, walang pananampalataya kay Kristo, dapat matakot, dapat mangamba kung wala kang Kristo sa iyong buhay. Pero kung mayroon kang Kristo sa Panginoon, mayroon kang Kristo sa iyong buhay, wala kang dapat ipangamba. Matulog ka ng mahimbing. Purihin ang Panginoon. That is the grace of God. Purihin ang Panginoon. Kaya kung wala ka pang Kristo sa iyong buhay, come to Jesus today. Surrender your life to Christ. What does it mean? Means yung iyong righteousness mo, yung paniniwala mo na hindi ayon sa kanyang salita, isuko natin yan. At magpasakop tayo
sa kanya pong salita. Sapagkat yung kanya pong salita ang tanglaw sa ating buhay. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Whoever you are, whatever your past, my brothers and sisters, come to Jesus today. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa ating pong Bible study. At kung lulubin po ng Panginoon, itutuloy po natin yung ating pong pinag-aaralan. At we'll see you, Lord willing, tomorrow. We love you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.